Wag na, okay na eh. Yan, okay na raw. Naku, umiiwas na po kayo, Senate President Chis Escudero, dyan sa mga katanungan ng mga mainstream media reporter. Grabe, no? Ito, tuloy po natin. Ano? Nagkita kami sa kapihan sa Marikina. And kaya niya pinanukala na ang huling balita ko ay willing siyang tumulong sa pag-draft ng rules na wini-welcome ko ang kanya. Narinig niyo yun? Willing siyang makipag-draft ng rules dyan sa Senado. Yan, si Coco Pimentel. Hindi kaya dahil sa yung mga kamag-anak niya ay nakapasok dyan sa gobyerno, sa administrasyon ni PBBM, o kaya ay naitsapwera siya dahil naitsapwera siya sa PDP laban. Kaya yan ang gusto niyang mangyari. Pursigido siya. Siya nga pa nangunguna na maisulong talaga ang trial palaban sa impeachment ni Inday Sara. Marami po sila dyan. Nakikihalo na lang siya na pine-pressure ang Senado. Kaya ito po, tuloy po natin at welcome po muna sa aking channel. Ito at muling nagbabalik ang inyong likod, Pats Press TV. Po, tuloy po natin ang video ito. Ang alok na tumulong sa pag-draft ng rules, hindi mahalaga sa akin kung sinong mangunguna o mamumuno dito, pero anuman tulong ay tatanggapin namin at makikipag-ugnayan ang aming opisina at ang legal team ng Senado sa kanya, kaugnay sa kanyang mga ideya sa rules. Pero hindi pa rin tayo tiwala sa sinasabi ni Senate President Chis Escudero. Dahil kapag nagpatawag na ang presidente ng special session, dyan natin makikita kung ano klase mayroon kredibilidad si Senate President Chis Escudero. Kaya tuloy po natin ang video ito. Hindi ko kinakaila. Bar top notcher si Coco, tama siya. Isa siya sa kukonting abogado dito sa Senado. Sir, nakumbinsi niya ba kayo regarding doon sa timetable niya? Ito'y proposed timetable. Ilang ulit kong sinabi. So, hindi naman niya sinabing tutol siya. At sabi ko, ito'y pagbobotohan at pagpapasahan naman pag nag-resume ang Kongreso sa June 2. Yung rules, proposed din naman yon. So, ano man mapag-usapan, mapagkasundoan namin, ipopropose lang din yan sa plenaryo para aprobahan. All of these are subject. Kung sana, kung ganyan ang mangyari, ay okay pa. Pero yung bilang ng mga Senado, yun ang dapat nating alamin. Sino-sino ba yung mga Senado na magja-judge, di ba? Yan ang dapat nating alamin. Kaya tuloy po natin ang video ito. To the approval of the plenary as a Senate, sitting as a Senate, and by the impeachment court when it comes to the schedule. Sir, nag-file na ba kayo ng sagot sa Supreme Court pala? Dinadraft na namin. Inaasahan namin mag-file kami sa hindi malayong hinaharap. Probably, most likely this week. Sir, yung pagdadraft ng rules, hindi ho ba dapat ang mag-lead ay si Sen Tolentino kasi Rules Committee, sir? Pwedeng si Sen Coco talaga? Hindi ko naman sinasabing si Senator Coco magli-lead. Rules Committee yan as a general rule dahil siya magde-defense of floor. Pero tinutulungan na yan ng legal team ng Senado na magbigay ng mga panukala para matalakayan sa plenaryo at isa-isang ipe-present yan sa plenaryo. Committee on Rules ang mag-represent yan. Didistinguish ko. Yung rules, Senate sitting as a plenary, as a Senate, ang magde-decide yan. Yung calendar, impeachment court ang magpapasa niyan. So yung panibagong sombrero na magpapasa nun. Si Sen Coco po ay help lang, not lead. Yes. He's the minority leader in a part of the committee rules. Sabi Senator, minsan ni Madjo, gagawa ng subcommittee para gumawa ng rules. Kailangan pa man Lahat ng ito ay pag-aaralan pa ng Rules Committee dahil sila nga magrepresenta eh. Pero nandun pa lang kami sa stage na lahat ng inputs kinukuha namin at ipapanukala namin sa kanila. At ang hihilingin ko sa Committee on Rules, ipresenta ito lahat sa plenaryo. Sir, yung sa sa calendar, nabigay na sa lahat ng senator. So far, sir, may nagpahayag na ba na gustong mas paagahan at hindi July 30? O so far, okay sila sa July 30? Wala pa namang nagpapaabot, pero maikli pa lang naman yung panahon na lumipas at hindi naman nila kailangan magpaabot dahil nga ito'y pagpapasahan ng impeachment court pag ito'y nakonbina. The calendar will not be approved by the Senate sitting in plenary. The calendar will have to be approved by the impeachment court, although it's the same composition. So when you convene on June 3? Yes. Usapan di ba ni Sen Coco yung opinion niya about Article 6 and Article 11
yung distinguishing the role of the Senate as a legislative body and as an impeachment court. Hindi namin napag-usapan. Bakit? Anong sabi niya Pero, tungkol doon? kasi yung binabanggit niya, pwede talaga kayong mag-proceed na before June 2 since hindi nyo kailangan yung session dahil hindi naman kayo aako na legislative body but as an impeachment body. Hindi namin napag-usapan yun. Pero may problema kayo. Hindi pa nare-refer officially sa plenaryo yung impeachment complaint. Tinanggap pa lang yan ng Secretary General ng Senado. Under our rules, officially dapat basahin yung impeachment complaint. Nung nakadaang panahon, majority leader ang gumawa niyan. Pero nung tiningnan namin yung rules ng Amerika kung saan binasa yung rules ng Senado, ang nagbabasa nun ay prosecution. Yung House O, dapat talaga sa Kamara, yun nga ang dapat. Babasahin muna ng prosecution. Yung nangyari, pinasa agad nila, minadali nila, sinorkat po nila, at dinala sa Senado. prosecutors ang nagbabasa nun sa plenaryo sa Senado sa Amerika. At yun ang direksyon na nais namin tahakin. Kaugnay nito dahil hindi trabaho ng majority leader na gampanan ng papel ng House prosecutors na siyang magbabasa ng reklamo o impeachment complaint sa plenaryo. So sa June 2, sorry Kuya. So sa June 2, ang magbabasa ng complaint sa plenary ay from House Yun ang ipinapanukala namin at yun ang tila direksyong tinatahak na ngayon ng legal team upang sa gayon ay magawa ng formal ito. Dahil nga, kinopya natin yung rules natin sa Estados Unidos at yun ang kanilang practice. Okay, but do you agree that your role, your hat as Senator Jackson, hindi siya kasama ng legislative council nila? Maliwanag yun, pero lahat ng impeachment na ginanap ng Senado natin mismo, hindi ng ibang bansa. Nagsimula ng in-session ang Senado, tumuloy kahit na nag-recess ang Senado. Hindi pa tayo nagsisimula ng in-session ng Senado. Yun ang inaalala ko kaugnay dyan sa mga panukalang umupo na lamang kami bilang impeachment court ngayon. Kapag kami misstep o mali kami dyan, may dagdag rason na naman. Oh. Hindi kaya, di ba? Baka magkaroon ng executive session na hindi natin alam. Pagka once na ang presidente ay nagpatawag ng special session, iyan na yun. Sila rin nag-uusap niya. Yang Kamara at Senado, may tinatawag na collegiate yan, mga dalawa. Iisa lang yan. Iisa ang utak ng mga yan. Na bandang huli, sila rin ang magkakakampi. Ganun po yan. Kaya hindi po natin alam kung totoo nga itong pinagsasabi ni Senate President Chis Escudero. Ang mahirap niyan, magulat na lang tayo, may special session na. Executive session pa. Hindi natin alam. Diba? Kaya ito, tuloy pa natin ang video ito. Idemanda ang Senado. Hindi ako takot sa demanda. Pero may dagdag rason na naman idemanda, umakyat, questionin. Baka imbis na mapabilis, ng mga gusto mapabilis, mas lalo pang tumagal ito. Pero SPS correctly pointed out by Senator Nalimbawa na lang, tumagal nga eh. Dahil hindi pa raw natatanggap ni Vice President Inday Sara ang ang buong complaint sa kanya eh. Dapat hinintay muna siyang paliwanag anong ginawa ng Kamara. Puro shortcut. Hindi na hinintay. O eto, anong nangyari? Ngayon sila na rin ang sumusulong at nagpe-pressure sa Senado. Hindi natin alam kung anong mangyari, kung anong gagawin ng mga Senado sa Senado dyan kay Chis Escudero. whatever happens naman, may aakyat talaga doon. May magpapile talaga doon. Pero hindi sa dahilan yan. May umakyat na nga eh. Pero hindi sa dahilan yan. Hindi na nga ako sang-ayon sa dahilan eh. Ba't pa namin dadagdagan? Wala pa nga kaming ginagawa, inakyat na kami, kayo naman. Di lalo pa pag may ginawa kami na medyo opinion lang ng isa, dalawa o tatlo. Titiyakin namin na anumang gagawin namin ay sang-ayon sa batas sa aming. Ayan. Sana, ganyan ang gawin mo. Kaso, kapag once na ang presidente nang tumawag ng special session, ano kaya magagawa mo? Pananaw at hindi simpleng teorya lang
na pwede nating gawin ito. Lahat naman pwede kung sa pwede lang ang pag-uusapan. Pero dapat may sinasandalang mas solidong basihan sa batas. Yun, tama. Sana manatili kang nakasandal sa solidong batas na sinusunod nyo dyan sa Senado. Ang tawag ay rules dyan sa Senado. told Sen Coco that, Hindi nga namin napag-usapan yan. no, I mean, the assumption that you have the backing of the majority. Sabi niya daw sa kanya, tama yung assumption niya. Wala namang rason para isiping hindi. Dahil sa parte ng mayoriya, wala pa namang nagsasalita na tumututol at hindi sumasang-ayon kaugnay sa ginagawa ng Senado sa ngayon. Pero before that, sir, wala pa pong consultation with the other senators about the timeline. Ito yung konsultasyon. This is not written in stone. How many times do I have to say that? This is a proposal. Even the letter itself said it's a proposed calendar that the senators will approve when we convene. So, kumbaga mag-iintay lang kayo, SP, kung meron mang senators na mag-raise ng concerns about the proposed timeline. Or kahit i-raise nila, okay lang. Pagbobotohan naman yan at pagpapasahan pa rin pag nag-resume kami. Ulitin ko, kahit anong Sana lahat ng senador ay magbumoto. Hindi yung pipiliin nyo lang kung sino-sinong mga senador na kaalyado. Yan ang mahirap. kapihan na gawin namin ngayon, hindi naman namin pwedeng i-carry yan. Kailangan pa rin formal na aprobahan yan pag nag-resume kami. Yung sinasabi ni Magdo na magkukonsider ang subcommittee, hindi pwede mag-start without hindi mo nag-resume yun. Pwede naman. Wala namang problema yun. Pwede niyang gawin yun. Karapatan niyang gawin yun. May kapangyarihan siyang gawin yun. Ulitin ko, anumang pag-aaral kaugnay ng rules, dapat ginagawa na yan ngayon. Anumang hindi pagkakasundo tungkol sa rules, magandang mapagkasunduan na ngayon. Para pag nag-resume kami, ay mas smooth na, mas swabe na yung prosesong gagawin namin. Sir, yung SP, yung pag-lead lang ng rules under kay Majority Leader Tolentino, wala kayong nakitang problema since busy siya sa pangampanya? Ginagawa na nga namin sa ngayon eh. Ginagawa na ng legal team ng Senado sa ngayon. Ano mang gagawin ng Rules Committee, kausap ang sino mang resource person, it will just supplement whatever is being done already now. At sa dulo, pagsasama-samahin yun, tapos pagdating ng session, i-consolidate at ang magpe-present niyan ay Committee on Rules. So hindi nakakabagal na nangangampanya yung head ng rules? I don't think so because things are moving as we speak. Yung nakausap niyo Silang dalawa kaya yung pag-usapan nyo. Si minority at majority na lang. Hindi sila dinadamay nyo para dyan. Sir, wala ba silang balak mag-usap na nga lang po silang dalawa na lang? Sir, nung kausap niyo po si Sen Coco, did he already give you proposals sa mga gusto niyong amendments sa rules? No, pinag-usapan namin. Ako yung nagpunta nung nakita kami nakita sa Marikina. Nangampanya siya eh. So yun ang pinag-usapan namin. Hindi namin napag-usapan. Ano? Mga sa gilid-gilid lang. Tingnan nyo, hindi niya na sinabi kung anong kabuuan na pinag-usapan nila ni Senador Coco Pimentel. Maliwanag po na hindi sila naging transparent. Ngayon, hindi niya sinabi niya dyan sa press briefing, dyan sa copy niya sa Senado. Hindi niya sinabi kung anong kabuuan na pinag-usapan nila ni Senador Coco Pimentel. Mahirap po, di ba? Hindi po transparent. Baka may niluluto na po ang Senado. Hindi natin alam. Ano? Wala. Ano ba sinabi? Mamaya na lang, kwento ko mamaya. Hindi naman pang quote eh. Sir, hindi sir, soundbite lang. Kasi sir, di ba parang ilang beses Nagkausap na kami. siya Basically, ang sinabi lamang niya, na pwede kong sabihin, na sinabi niya, ay opinion ko yung binigay ko at tila suportado naman ng mayoriya yung iyong posisyon. Sabi ko, proposal lamang yon. Wala namang kailangan suportahan o hindi suportahan dahil Yung opinion niya, hindi niya sinabi. Ano pa yung mga opinion niya? Hindi niya sinasabi, di ba? proposal yon. At lahat ito isa sa pinal kapag nakita-kita tayo pagdating ng Hunyo. SK, yung letter po kay Vicky Sara and kay House Speaker, na-receive na po ba nila? And may Malamang. initial na sagot, may sagot po bang kailangan doon? Or Walang kailangan sagot. Hindi rin nila kailangan i-acknowledge dahil if ever it was properly served at merong either return card yon o may affidavit of service yon. So hindi naman kailangan patunayan pa natanggap nila at hindi rin nila kailangan sagutin. Gusto lang namin maging transparent kaugnay sa lahat ng ginagawa namin. Ulitin ko, hindi kami takot mademanda, naman demanda harapin. Okay sana. Sa sinasabi mo ngayon na hindi kayo transparent, ang hirap niyan. Baka biglayin nyo kami sa mga hindi nyo pag-transparent sa mga darating na araw.
Malayo pa ang June 10 ang June 2. Ilang buwan pa po. Kaya marami pa pong mangyayari. Nalutuan. Kung sakasakali. namin, pero anumang misstep ay susubukan naming iwasan hanggat maaari by being transparent at every stage of the process and being fair to all parties concerned. Oo, yan. Sa sinasabi nyo. Sana ganyan po. Transparent. Baka magkaroon ng special session, executive session yung trial nyo. Aba, mahirap yan. Kaya parehong panig ang binigyan namin ng kopya, hindi isa lang. SP, yung pinapagiging po si Seco, it's now up to the people. Favorite mo talaga yun. To pressure the senators. Na Two. Kung gusto nila mag-start talaga ng before June 2 yung trial, o maghintay pa ng next month. Sinabi ko na yan. Wala naman sa clamor o pressure yan o palakasan ng boses. Ang sinasabi ng batas ay ang sinasabi ng batas. Unless sabihan kami ng Korte Suprema sa mandamo. Yan, tamang-tama, di ba? Ang lakas na ng boses nila kasi pinipressure na nila. Kung ano-ano nang ginagawa nilang paraan. Ginagapang na nila ang Senado. Tapos nag-iingay pa sa pamamagitan ng pag-pressure din ng mainstream media. Kaya po, puro tanong, ang dami, di ba? Puro ganyan, pressure ang ginagawa nilang mainstream media dyan. Petition na pending ngayon, ang sinasabi ng batas at saligang batas at ng Senado sa ngayon bilang sole trier of impeachment ang siyang mananaig at hindi yung gusto ng mas nakararami lamang bagaman ito'y labag sa batas. Hindi naman porket mas maingay, mas mag-ingay ka, lalabagin na natin yung batas. Hindi naman porket takot ka matalo, lalabagin mo na yung batas para lang manalo ka sa eleksyon na darating. Hindi ako naniniwalang ganun yun. Kung anong tama ay tama, kung anong legal ay legal. Oh, legal lang. Dapat lang sa legal lang tayo. Kung sakali magpatawag ng special session ng presidente, di ba dadaan niya sa botohan? Sana, hindi kayo ma-attract o hindi kayo bigyan kung ano man ang ibibigay sa inyo. Huwag po kayo padadala sa lagay. Sana, ganun ang mangyari. Kung sakaling magkabotohan dyan sa Senado. Kung naaayon sa batas ay naaayon sa batas, sino man ang tutol dito, sino man ang mapapaboran nito. Yan ang dapat nating sundin at sundan. Sir SP, so kapag sinabi po ng SC na yung forthwith ay agad, susundin niyo, sir? Depende kung anong ibig sabihin nun. Depende kung anong sasabihin niya, anong agad. Ibig sabihin, sir, kung sabihin ng SC na Bukas. magsimula na kayo agad, Bukas. susunod kayo. Paano? Ayan, yung tanong mo, paano, di ba? Yung nagtanong ng reporter, susundin na agad kinabukasan. May rules nga ang Senado eh. Yan nga ang malaking sandal o ayan yung solidong matibay na sinasandalan ngayon ni Senate President Chis Escudero. Talagang umuulit lang yung tanong ng mainstream media na to eh. Etong reporter na to. Talagang kinukulit siya. Ine-pressure pa siya. Tingnan mo yung sagot niya. Ang sabi, trial shall forthwith proceed. Oh, diba? Trial is the reception of evidence. Admission Halatang medyo nakukulitan na si Senate President Chis Escudero sa mga tanong na yan. Tingnan nyo, napatigil ng konti. At syempre, madiin na yung mga pinagsasabi niya. Ang kulit ng mainstream media. of evidence by the impeachment court. Oh, yan. Oh. Bukas, hindi namin kayang gawin yon. Dahil wala pang sagot ang nasasakdal. Oh, kita mo. Humina na yung boses. Lumutong ang salita. Dumiin ang bawat titik. Isang maliwanag na. Medyo mainit-init na ulo ni Senator Chis Escudero dito. Naging seryoso pa. Wala pang reply ang prosecution. Wala pang preliminary conference. So anong i-order nila sa amin specifically? Ayokong pangunahan ng korte. Kaya yung sinasabi din ng ilang prosecutors, kung pwede lang daw, bukas na mismo. Mukhang hindi nila alam ang rules. Hindi namin kayang gawin yon kahit simulan namin. No, hindi nila alam rules kasi wala silang alam sa batas. Puro mga lagay lang kasi ang alam nila. Yung proseso nang hindi pa nare-refer sa amin.
So babasahin namin kung ano man yun at pag-aaralan namin kung paano ito mapapatupad at kung kaya itong patupad. Ulitin ko, ng pang-apat na beses na. Oh. Nag- Yang tanong na yan, pang-apat na beses na. Di ba? Sinabi na akala nila hindi nasisave sa utak ni Senador Chis Escudero yung mga pagtatanong nila. Sinabi na 4 na beses. Ang kulit. Desisyon ng Korte Suprema noon, nag-TRO sa Kamara. Huwag niyong ituloy yung impeachment ni Chief Justice Davide. Nagbotohan ng Kamara. Tinuloy pa rin nila. Nag-desisyon ng Korte, huwag niyong buksan yung foreign currency deposit account ni Chief Justice Corona. Nagdesisyon ng Senado, galangin natin, sundin natin. So, Senado pa rin bilang impeachment court ang magdedesisyon yan o Senado bilang... Kasi ganyan pa rin yun. Kung Senado pa rin ang magdesisyon, idadaan pa rin nila sa botohan yan. Ganyan ang mangyayari. Depende na lang kung yung mas marami kaalyado, di ba? Diyan, mananalo yung talagang kaalyado na. Halimbawa, etong administrasyon na tong PBBM na to, marami siyang kaalyado dyan. Mananalo siya sa gusto nilang mangyari. Marami nga namang kaalyado. ng plenaryo ang magpapasya ng bagay na yan. Kung ako tatanungin, as a general rule, marapat at dapat galangin palagi ng Senado anumang desisyon ng Korte Suprema. Pero sa dulo, pagpapasya niya ng Senado. Oh, yan nga. Yung bandang dulo, pagbobotohan pa rin. SB, sorry, balik lang po ako on mining. Yes. Ayan po, hanggang dito na lamang po at napakinggan po natin ang pahayag ni Senate President Chis Escudero. At napakinggan po natin ang makukulit at walang kwentang mga tanong ng mga mainstream media na how many times na paulit-ulit ang pinagtatanong nila na hindi naman aayon sa mga batas na sinasabi ni Senate President Chis Escudero. Kaya hanggang dito na lamang po at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.